Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating weather update para sa gabi ng Thursday, June 5, 2025. At sa mga susunod na mga araw, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw, opisyal nang idineklara ang pagsisimula ng rainy season at ang pag-iral ng southwest monsoon. Ang pagkakaiba ng dalawa, ang southwest monsoon ay nakatutok sa direksyon ng hangin. Dapat ito ay nagmumula sa southwest o timog-kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ang hanging ito ang pangunahing nagdadala ng mga pag-ulan sa western sections ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang onset ng rainy season ay nakabatay naman sa dami at tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng partikular na mga buwan. Ngunit tandaan, hindi ibig sabihin na dahil nagsimula na ang tag-ulan ay uulanin na tayo araw-araw. May tinatawag tayong monsoon break, kung saan ang easterlies ay nakakaapekto sa bansa at pansamantalang napipigil ang southwest monsoon. Maaaring makaranas tayo ng 3 sunod-sunod na araw na walang ulan. Ayon sa latest update ng Pag-asa, makikita ang epekto ng southwest monsoon. Inaasahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Palawan, buong Mimaropa, Western Visayas at Western Mindanao, particular sa Zamboanga Peninsula. Bukod dito, may namamataang low pressure area, LPA, sa silangang bahagi ng northeastern Mindanao sa layong 1,120 kilometers mula sa lupa. Huling naitala ito kaninang 3 o'clock p.m. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility, PAR, sa loob ng 24 hours, ngunit mababa ang tsansang ito ay maging tropical depression. Ang LPA ay may trough or extension na nagdudulot ng mas mababang atmospheric pressure. Dahil dito, tumataas ang moist air at nagiging sanhi ng ulap at pag-ulan, particular sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Sa ngayon, wala tayong inaasahang bagyo maliban sa nabanggit na LPA. Ayon sa forecast, inaasahang mananatiling aktibo ang southwest monsoon at ang trough ng nasabing LPA bukas. Inaasahang maulap ang kalangitan sa Mindoro at Bicol region. Sa ibang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan, pero may posibilidad pa rin ng isolated rain showers or thunderstorms sa hapon at gabi. Ang temperatura bukas sa Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 24 degrees Celsius, sa Lawag ay bahagyang maiinit na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 25 hanggang 36 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay inaasahang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, tuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon at trough of LPA, kaya maulap ang kalangitan at mataas ang tiyansa ng scattered rains and thunderstorms. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng tuloy-tuloy na ulan. Maaari pa ring makaranas ng maaraw na panahon sa ilang oras ng araw. Ang temperatura sa Puerto Princesa, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands ay bahagyang maalinsangan na mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro at Davao ay makakaranas ng katulad na lagay ng panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, ngayong buwan ng June, inaasahan ang 1 hanggang 2 tropical cyclone na papasok sa PAR. Gayunman, posible pa ring lumagpas dito depende sa mga atmospheric conditions. Kung sakaling ma-develop ang kasalukuyang LPA, tatawagin itong O-ring. Ito ang magiging unang bagyo sa taong 2025. Karaniwan, kakaunti ang bagyong pumapasok sa unang bahagi ng June, ngunit dumarami ito sa ikalawang kalahati ng buwan hanggang December. Ito ay base sa climatological track ng mga bagyo na pumasok sa mga nagdaang taon. Sa kabila ng epekto ng southwest monsoon at LPA, at sa lagay ng karagatan, wala tayong gill warning sa ngayon. Malaya makakapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda at seafarers. Gayunpaman, mag-ingat pa rin sa mga localized thunderstorms at pag-ulan sa karagatan. Lalo na kung maliit ang sasakyang pandagat, mainam na maging alerto at mapagbantay. Ngayong nagsimula na ang tag-ulan, pinaaalalahanan ang lahat na kumpunihin ang mga sirang bubong o dingding ng bahay habang hindi pa tuloy-tuloy ang pag-ulan.